Magandang oras mga ka-good news. Ngayon ay humarap naman si Harry Roque sa Senado at sa Congress para sa mga katanungan sa kanyang involvement, lalo na yung pagkadakip ng dalawang fugitive galing sa China at nakitira daw at umuupa sa kanyang bahay sa Benguet. Narito ang ulat galing sa 24 oras. Marap din ang naging presidential spokesperson ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Inusisa siya kaugnay ng bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga Pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Ito, butas-butas kaagad yung mga cross-examination sa kanya. Kamali-mali kaagad ang sagot ni Harry. Hindi kilala. Kilala niya yan kasi sino nga bang titira sa bahay kung walang pahintulot ng may-ari? Diba? Sabi niya, ang katulong daw ang namamahala doon. Yung katulong, tatawag naman yun sa kanya kung papasukin yung mga taong yun. Well, atin panoorin ng buo ang bidyong ito. Found out na siya po ay isang fugitive wanted for prosecution under an Interpol Red Notice, and his real name, sir, is Mr. Sun Liming. Ayan, yan yung fugitive na nakitira sa bahay ni Harry Roque. Yan yung lalaki na nagkunwari, nag-disguise na Cambodian daw siya. Pero yun pala ay most wanted sa China at sa buong mundo. Sa Interpol, red alert. Kaya mapanganib ang taong ito. At wanted yan all over the world. At narito, nakatago mismo sa bahay ni Harry Roque. Ano nga kaya ang koneksyon ni Harry Roque dito? Sabi niya, hindi niya kilala. Paano papasok yan dyan kung hindi kilala? Paano yan titira sa bahay mo kung hindi mo kilala, di ba? Balik tayo sa balita. Who escaped to the Philippines and has introduced himself as Kun Muern, a Cambodian national. He has been identified as an IT consultant responsible for the creation of some IT platforms being used by scam farms in the country. Ayan, yan yung kung napansin niyo yung mga apps ngayon, yung mga game, yung mga investment scheme na puro mga scam na ginagamitan ng computer apps. Yan yung gawa ng mga yan, ng mga Chinese na yan. Kasi eksperto sa paggawa ng ganyang mga platform. Napansin niyo si Harry Roque, nang banggitin na yung dalawang tao na nakatira sa kanyang bahay, paano-ano na lang, paalaw pansin lang. He was apprehended by the Bureau of Immigration and the PAOK last July 27, 2024, sir. At Parang Pinewood ayaw Subdivision, makinig ni Harry Roque. So to just to clarify, Mr. Chair, so hindi pala dalawang Chinese national. Isang Chinese and then isang Cambodian. He introduced himself as a Cambodian, sir, but later on, sir, we found out na siya po ay isang Chinese national, fugitive Chinese national. Okay. Walang problema dun sa isa, no? Yung nagko-claim na Cambodian national siya. Very clear naman na fugitive yun. Apo. What about the other one? Ano naman ang kasalanan nun? Ang kinaso po natin doon is for her harboring this criminal, sir. So, are these two involved dun sa, connected ba ito dun sa Bamban Tarlac na Pogo? Connected yan. Inimbestigahan pa namin till now, sir, but initially, sir, Connected yan. yun po ang pagkakaalam namin na itong si Sun Liming, sir, ay involved po siya, sir, dun sa paggawa, sir, ng mga platform that were being used in scam hub, sir. I understand na nagtatago sa isang bahay. I think Pines Subdivision or a certain Royal Pine Subdivision ang pangalan. Sino po may-ari nung Ayan, bahay? si Harimau. Sa ngayon po, Yan, sir, katabi mo. as yun nabanggit po kahapon, it's a property, Tagal a mo kasagot, corporate property. I think it was owned by Mr. Harry Roque. It's a corporate property but being leased
by this Chinese Kaibigan national. niya yata ito si Rookie. Oh. So it's owned by corporation. Hindi niya mabanggit yung pangalan eh. Mahina ang tunog ng Harry Roque. Ayan lang, katabi niya lang. Magkatabi lang. The house is owned by a corporation, and in turn, the corporation is also owned by, or rather, it shows that the owner of the said corporation is former Secretary Harry Roque. Ayan. Yun po yung nakita namin sa hearing yesterday. Dawit the ka Senate dyan. hearing, sir. Harimaw. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAOK? Hindi. Hindi ko po kakilala Ayan. itong dalawang tao. Yan, lie number 1 yan. Lie number 1. Meron pa to. Palaging butas ang kanyang sagot dito. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang ng bansa ng July, yung babae. Yung isa, ang pagpapakilala niya, ay siya ay Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Ayan, ito yung sabi niya, hindi niya kilala. Pero mamaya, sasabihin niya na nag-rent sa kanya ng gumagawa ng contract list January pa lang ng 2024. Pero sabi niya nagkakilala sila July. Kaya butas ka agad. Butas yung mga sagot, parang hindi attorney ito eh. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Patay Hindi ka ko na naman po dyan. dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, Deny nagkasundo agad, po oh. kami na talagang I want to retain this property. Deny number 2 yun. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan. Ito, kung binili niya yan sa may-ari ng property, dapat alam niya yung pangalan. Grabe naman. Dito palang butas na yan. Ha? At Oo, inalungkat pa. So, Grabe naman. Binili mo yung ano na yan, property sa taong yun, pero hindi mo alam kahit first name lang, hinalungkat pa yung envelope niya. Grabe. Kaya parang Alice Goo din ito eh. Palaging naniniguro pero butas palagi yung sagot. former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house I by have an virtue of interest the corporation owning this house. yes po, ang may registered owner po nito is Page 2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, Check ang pa rin. totoo po nito, I will have no more interest in Biancham according to our organization. Bakit kaya palaging involved to si Harry Roque sa mga inchik na yan? Mga inchik na kumpanya, inchik na fugitive, inchik na pugo. Di ba? Sumasumahin natin na total yan. Idi, kasama ka dyan, di ba? But I will have full interest in PH 2 Lot 37 Pinewood Holdings, no, as part of our division, no, within the holding corporation. At ako nga po ang nagsabi na But you have never met this person. I've met her po. So, I met her. In kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. Ayan. hindi po, yung lalaki po. Yung But lalaki now na you're Cambodian. telling this committee na na-meet mo man pala yung Yung lessor. Leslie po. Yung Leslie. Oo, oo. yung Leslie po. Na-meet Oo. ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? Kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. po Roque, talagang- kailan ho niyo nakilala itong Leslie ninyo? Dito. Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA. Kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait. po. No? Mr. Chair, na-meet mo yung Leslie, nasa Butas, oh. LA ka. Ay, hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met, Hirap kasi ng kapag gawa-gawa mo lang yung eksena na nag-meet kayo, nag-lunch kayo. Kasi kung hindi talaga nyo ginawa yan, ay mahirapan kang i-recall ito at magkamali-mali ka ng sagot. Kaya dito pa lamang naglalay na si Harry Roque sa mga sagot na ito. Matagal niya nang kakilala ang katotohanan yan, baka 2023 pa. this person, this Leslie, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po. Ayan, mali. Kasi kanina sabi niya, July lang sila nitong July nagkikita ng lease na yan. Ngayon, January. Ating nga balikan. Kaya butas na butas talaga ang mga sagot ni Harry Roque. Yun, inire-record na ito ng sekretary dyan.
yung mga pagkakamali ng mga sagot niya. Po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po Ayan. itong hawak kong contract of lease. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po, pero yung babae, Yung babae, kilala ko na rin. Matagal na kung kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. Tuwing January 2024 yung contract of lease, so kailan na ho niyo Ibig sabihin, kung January, December pa, nagkakilala na sila. Pero kanina sabi niya, July pa lang sila nagkakilala. Ngayon, January na naman gumawa ng contract lease. Ibig sabihin, nagkakilala na sila before January pa. Baka December ng 2023. Kaya maling-mali talaga kahit hindi ako attorney. Maling-mali ang mga sagot ni Harry Roque, butas na butas. Kaya baka ipapatawag pa to sa third hearing. Kaya magka-problema itong matabang pisngi niya ay siguro papayat na ito by next week or by next month dahil yan sa problema diyan. kilala itong taon to? Hindi naman po matagal, kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Meron palang pagka pareho sila ni Alice Goo, yung hindi maalaala, sabi ko na kanina nga, baka ang isasagot niya, hindi ko alam. Ngayon, sinasagot niya, hindi maalaala. Hindi maalaala mo, hindi mo ma-remember. Magkakilala kayo niyan eh. Ang hirap kasi pag gumawa ka ng eksena na hindi nangyayari talaga. Kasi hindi yan ma-recall ng mind mo. Kaya malalaman na nag-cross-examine na you are a liar. Ang balita Sino ko dun po ang sa... nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ayan, merong nagrekomenda yan. Dito ang sagot kagad niya ay sila ay nagpursige. Paano makarating yung mga foreigner na yan dyan kung walang kumontak sa'yo at walang nagrekomenda? Diyan pa lamang, butas na naman. Pang-apat na yan, pang-apat na nabutas. Kaya mahirap talaga magsinungaling, no? Kasi hindi mo nagawa yon. Yung eksena na yun ay hindi kailanman nangyari. At mag-imbento ka lang dyan ng senaryo. At kapag ulitin yan na tanong ay magkamali ka ng sagot dahil hindi totoo. Katulad niyan, hindi maalaala. Yan ang pinaka-clever na sagot sa mga tanong. Itong si Johnny Pimentel kasi ay din ito, wais na tao. Sa Surigao del Sur yan galing eh. Ayan ang sa Surigao del Sur, kingpin yan. Yan ang pinakaano. Hindi yan natatalo sa eleksyon. Kaya magaling na tao yan. Person na ito. Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko. No? At palagi po ako dun sa lugar na yon. No? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na. Ang layo-layo ng sagot. Sabi ni Pimentel kung sinong nagrekomenda. Kaya yon ang sagot ay nagpupursige sila. Hindi niya nabanggit kung sinong nagrekomenda kasi alam niya na hindi pwedeng banggitin ang pangalan na nagrecommend. Kasi yun yung nasa itaas nila. Okay, so atin na lang abangan dito ang pangatlong appearance ni Harry Roque sa Senado at sa Congress para sa iba pang katanungan ng Senate at ng Congress sa kanya ukol sa kanyang pagkakadawit sa Pugo Scam. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.